Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pagninilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong ibanghelyong napakinggan, marahil isa po ito sa madalas nating marinig na kwento patungkol sa pagpapatawad at sa pagibigay ng awa ng Diyos para sa atin. Sa ating ibanghelyo, ang mga Pariseo at mga iskriba ay nagdala ng isang babaeng nanghuling nakikiapid. At ito ay hinarap nila kay Jesus. At bakit nila ginawa ang bagay na ito? Dahil gusto nilang subukin si Jesus. Dahil anuman ang sabihin ni Jesus, meron silang masasabi. Anumang mali ang pwedeng sabihin ng Panginoon, meron silang may hatol, may maibibintang kay Jesus. Ngunit nung hinarap ng mga Pariseo ang babaeng nakikiapid, ano ang ginawa ni Jesus? Sabi ng mga Pariseo, kapag ikaw ay nahuling nakikiapid, dapat ikaw ay batuhin hanggang ikaw ay mamatay. Pero simple lamang ang ginawa ni Jesus.
Ang ginawa ni Jesus, yumuko at merong isinulat sa lupa. Mga kapatid, marami na pong nag-aral patungkol sa Biblia ang tinangkang alamin kung ano ang sinulat ni Jesus. Pero wala pong nasasabi kung ano pa talaga ang sinulat ni Jesus sa lupa. Pero isa ang mahalaga, mga kapatid, yung pagbaba ni Jesus sa lupa ay pagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay galing sa lupa at babalik sa pagkalupa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin tinatawag na magpakumbaba. Dahil kung tutuusin, wala naman talaga tayong dapat ipagmalaki. Dahil kung ano ang meron tayo, kung ano ang nasa sa atin, ay iyon ay dahil sa awa ng Diyos. Ang bawat isa sa atin nagmula sa lupa at babalik sa lupa. Kaya nga, ano yung pangalawang bagay na ginawa ni Jesus? Kumuha ng bato at sinabi sa mga tao, kung sino man sa inyo ang walang pagkakasala, ang siyang unang bumato. Meron po bang bumato? Wala. Dahil aminin man natin o hindi, ang bawat isa sa atin makasalanan. Ako po, makasalanan. Tayo pong lahat makasalanan. At kung tayong lahat may pagkukulang at may pagkakasala, wala ho siguro tayong karapatang manghusga. Ang problema lang sa mundo natin ngayon, mga kapatid, mas madali para sa atin na punahin ang putik sa iba. Mas madaling punahin ang pangit sa iba kesa punahin ang sariling pagkakasala at pagkakamali. Marahil sa araw na ito, inaabutan din tayo ng bato ni Jesus. At sinasabihan din tayong kung wala tayong pagkakasala, tayo ang unang bumato. Pero ang lahat, aminin natin o hindi, lahat tayo may pagkukulang. Kaya nga, kung mapapansin natin, sa bandang dulo ng Ebanghelyo, ang mga Pariseo at mga Eskriba, isa-isang umalis. Dahil sila mismo marahil walang mukhang may haharap. Dahil sila mismo makasalanan. Kaya sa dulo ang sabi ng Panginoon, wala bang nagparusa sa iyo? Ano ang sagot ng babae? Wala. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Marahil, mga kapatid, ang babaeng ito ay sobrang puno ng pagpapala dahil nakaranas siya ng pagpapatawad mula sa Diyos. At marahil ang babaeng ito nagsumikap dahil siya mismo ay pinatawad ni Jesus. Mga kapatid, magandang tanungin yung ating mga sarili sa mga oras na ito. Isang linggo na lamang, papasok na tayo sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. Pero ilan po ba sa atin dito ang humingi na ng kapatawaran, ang nagpatawad at tumanggap ng sakramento ng kumpisal? Tandaan natin, mga kapatid, ang taong lumalapit sa sakramento ng kumpisal ay ang mga taong marunong magpakumbaba. Nagpapakumbaba dahil humihinging ng kapatawaran.
at sa pagpapakumbaba, ipinagkakaloob ang pagpapatawad. Pero pakitandaan mga kapatid, tandaan natin, nag-uumapaw lagi ang awa ng Diyos. Nag-uumapaw lagi ang pagpapatawad ng Diyos. Lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal, alam natin anumang pagkukulang, anumang pagkakasala, pinapatawad niya tayo. Pero magandang hamon din ito para sa atin, na paghayo natin, magsumikap din tayong wag nang magkasala. Ang pagpapatawad, laging ipinagkakaloob. Pero ang pagpapakabuti ay nasa sa atin. Hindi mawawala ang pagpapatawad ng Diyos. Pero nasa sa atin ang pagsusumikap magpakabuti. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin may pagkukulang, may mali. Pero kailanman hindi kahuhusgahan ni Jesus. Bagkus, para sa mahal na pong Jesus Nazareno, mas nag-uumapaw ang kanyang awa, pagpapatawad at pagmamahal sa iyo. Amen.